Hello mga mommies! Doc A again. Ngayon, sasagutin naman natin yung mga mommy na nagtatanong. Merong mommy nagtatanong sa umaga ang ubo ng anak niya. Etong mommy naman na to ang tinatanong nyo, bakit kung kailan gabi, tsaka yung anak niya, dinadalahit or inaatake ng matigas na ubo na halos magkanda suka-suka na. I-dissect natin yung mga circumstances na mga batang to, bakit sila sa gabi inaatake. Okay. So, bakit nga ba inaatake ng ubo dahil sa hika ang mga batang to? So, merong 5 bagay or factors na maaring present or naandun sa inyong anak. Kaya siya inaatake ng hika sa gabi. Unang-una, yan, yung pagod sa maghapon, dehydration, tapos malamig pa ang hangin ngayon, nakaka-dehydrate yan ng respiratory passage natin. Tapos meron po kasing hormones na normally talaga at certain oras ng araw, lalo na sa gabi, bumabagsak na po ito. So ito yung mga hormones na kumokontrol ng ating mga allergies. At panglima, kung merong nakuha pang virus ang anak nyo. So pag yung 5 bagay na yan na andyan sa anak nyo, lalabasan ho talaga ng atake ng hika, lalo na sa gabi ang inyong anak. Dahil nga ngayon inaatake na ng hika ang iyong anak, ano yung first aid na pwede mong gawin, mommy, para ma-reverse yung hika? So, number 1, emergency first aid, salbutamol nebulization. Usually po, ang effect niyan, 30 minutes to 2 hours, and kung okay yon, pwede mong ituloy every 6 hours yung pausok gamit ang salbutamol. In case wala kang nebulizer, pero meron kang inhaler at pwede siyang or marunong siyang gumamit ng salbutamol inhaler, then pwedeng 2 puffs every 6 hours ng salbutamol inhaler. So, yun yung second option mo. Ngayon, mga mommies, please, suggestion ko lang po, during this time, huwag pong painumin ng mga mucolytic ang batang to. Kasi nga, marami na siyang plema. Huwag na nating dagdagan pa yung plema niya. Ito na yung step 2. Ano yung step 2 natin? That is monitoring. Okay, mga mami, after mong salbutamol nebulization, imo-monitor mo siya 30 minutes to 2 hours. So, ano yung mga scenario na pwedeng mangyari after mong mag-nebulize ng salbutamol? The good scenario is after mo siyang i-nebulize, okay na siya, nakatulog na siya, then, ibig sabihin, nag-improve siya, okay yung ginawa mo, approve. So, anong gagawin mo? So, tomorrow, pwede mo na siyang i-check up na lang sa inyong pediatrician. Datapwat, subalit, kung halimbawa, nag-nebulize ka na, step 1, tapos pagdating ng matapos ang nebulization mo, ito yung second scenario, hindi nag-improve ang anak mo. So, paano mo sasabihin na hindi nag-improve ang anak mo? So, ito yung babantayan mo, mami. Start from the face. Yung ilong, lumalaki, yung butas ng ilong, kada hinga, nakabuka ang bibig. Hirap! Malalim ang paghinga dito. Pagkatapos pati yung tiyan niya umaalon at naririnig mo. So, ibig sabihin nun, after the first nebulization mo, hindi po nag-improve. So, ito po yung second scenario na gusto kong bantayan nyo, mga mommies. If you have pulse oximeter, dagdag na yan. Lagyan ng pulse oximeter. I-check ang pulse oximeter reading. Kung above 94, okay pa yan. Pero kung below 94%, mommy, may kasama pa bang lagnat yan? Maliban dun sa sinasabi kong mga symptoms, huwag na pong ipagpabukas. Iyan po ay isang emergency. Ang tawag namin, status asthmaticus or asthma in acute exacerbation. At kailangan po yan ma-reverse agad. Kaya kailangan pong pumunta sa pinakamalapit na emergency room na ospital sa inyong lugar. Ang mga tanong ng mga mommies is kung nagagamot ba or na-outgrow ba ang hika. Ang sagot, unfortunately, no. Pero marami tayong magagawa para maagapan natin yung atake ng hika at huwag maging severe or critical yung condition ng batang may mga hika. So, importante, 1, meron tayong palaging ready nebulizers or inhalers at salbutamol.
na gamot para in case magkaroon sila ng acute attack of asthma, meron po tayong gamot na magagamit para i-reverse agad yung hirap nila ng paghinga. Number 2, importante po talaga na hindi lang mga parents ang may alam ng gamot kasi pwedeng mangyari ang atake ng hika even when the child wala sa bahay, pwedeng nasa labas. Kaya minsan kailangan natin, especially if we go long distance travel, bit-bit natin yung mga gamot niya. Or kung hindi tayo kasama, na i-endorse natin sa tamang mga tao na nag-aalaga sa bata, yung mga gamot at saka yung mga dapat gawin sa kanya. And number 3, importante po talaga kung ang bata ay may moderate or persistent asthma, meron po yung mga controllers na gamot. Ano pong ginagawa ng mga controllers? Ito po yung nagko-control ng atake ng hika. Para magkaroon man siya ng atake ng hika, hindi critical or severe. Kaya importante po na mag-check up sa ating pediatricians or kung talagang hindi makontrol ng isang specialista. Minsan, nagko-collaborate ang mga specialist, pulmonologist, allergologist, para i-control ang allergy or ang asthma ng bata. Importante mga mommies, agapan po sa start pa lang ng atake ng hika, maagapan nyo at huwag maging severe or status asthmaticus ang bata.